Sa linya natin, the 1st District Representative Janet Garin, House Deputy Speaker at isa sa 267 na mga kongresista na bumoto pabor po sa bersyon ng Kamara doon sa panukalang anti-political dynasty bill, mga kapuso. No? Congresswoman Garin, ma'am, si Joel Siweng po ito. Good morning po, Deputy Speaker. Good morning, magandang umaga sa inyo, magandang umaga sa mga masugid na kapakinig. Pasensya lang, medyo wala Malat po. Ay, kamusta boses nyo, ma'am? Parang bedroom voice, ma'am. Grabe ang init, Ang init at lamig, opo. panahon sa distrito at sa probinsya, kaya ubo at sipon ang katapat. Opo. Pagaling kayo, ma'am. Pagaling kayo. Ma'am, ano lang, tatanungin namin sa inyo yung version po ng anti-political dynasty bill. Parang hindi po pinagbabawal dito ang dynasty. Parang isa sa legal pa ho, ma'am. Ano ba ang nangyari po at ba't ito ang version po ng Kamara? Well, meron naman siyang change, no? Meron naman. Medyo naging mahirap lang talaga ang pagpasa, lalo na kung kailangan mong kunin ang suporta ng mayorya. So, in this case, ako basically, ang proposal ko was act to the 4th degree, no, of consanguinity na implementable within 6 areas. Yung national, and that refers to President, Vice President, and Senators. Yung Congress, then the province, city, municipality, and barangay. Now, sa pananaw ko, hindi pa huli ang lahat kasi may BICAM pa naman. No? Dun sa BICAM, pwedeng ayusin yung mga ganyang panukala. No? Specifically doon sa kasi dito parang kukuha ka ng certification. Sa pananaw ko kasi medyo minsan mahirap din na-implement yan. Kasi minsan di mo naman alam magkakamag-anak, magkaaway. So the implementation can actually be in such a way na kapag, sige, bahala kayo diyang tumakbo na marami kayo. Pero isa lang ang uupo. No? So maski manalo iba, they cannot assume the post. No? Yan yung isang medyo problema. Pero mahirap, ma'am, yun kung halimbawa papayagan natin tumakbo sila tapos isa lang ang pwedeng umupo. Paano kung manalo? Di ba? Kasi meron din kasi maraming nagtatanong na example. Marami dyan minsan nga hiwalay. No? Tapos biglang tumakbo yung asawa kasi magkaaway sila. Yung personal nadadala or magkapatid pero hindi naman Magkasundo. alam mo hindi mo mapigilan. No? So I believe what can be done there is yun nga, i-allow mong mag-file sila, bahala silang mag-file lahat kung gusto nila. Pero ang mangyayari dyan, hindi ka makaka-assume ng office. Kasi dito nga, sa napasang panukalang batas, kailangan mong kumuha ng certification. No, na dun sa certification, sasabihin mo na walang ibang nag-file. Ako kasi, ang proposal kung saan ako ay naging author is that 4th consanguinity. Opo. No? At the same time, implementable yun, including sa party list system. The only dilemma that we have now is, alam mo naman, marami rin ang miyembro ng party list system sa Kongreso. So, ang dami na kasing magkapatid at magkakamag-anak sa party list system and medyo nagiging nagiging challenge. Kumbaga, kasi totoo naman talaga na propagate ng dynasty kasi kunyari maglalagay ka ng isang let's say isang kandidato for a party list system dun sa kabilang probinsya. Yung pala the intention is actually to build. Kunyari may governor, tapos yung anak niya, asawa niya, party list representative, lalagay niya dun sa kabila. Pero ang intention is to use the resources of the province para tumakbo yan sa ganitong, mga ganung bagay, no? Okay. Ma'am, ito lang. Diyan ba sa bill na pinasa po ng Kongreso, natalakay ho ba dyan? Yung yan, may congressional representative ka.
Tapos meron kang party list representative. Yes. May isa, magkamag-anak, magkapatid. Correct. Tapos meron kang senador na, di ba, yung tinatawag nating Fat Dynasty. Yung nabanggit nyo na rin lang po yung party list. Diyan ba natalakay po sa bill ninyo? Pati yung party list kasama dun sa Bawal. bawal. Oo. Yes, kasi ang nakalagay dyan, spouses or relatives within the second degree simultaneously holding any national elective position. So papasok yun dyan. Papasok yung party list dyan. Oo. So bawal ang magkasabay. Ang medyo ano lang is yung supposedly sa proposal is within Congress and the party list system. Hindi pwede. Yes. Pero nailagay kasi dyan within the same legislative district. Ma'am, ang obserbasyon ay masyadong malabnaw itong naaprubahan po ninyo na version ng anti-political dynasty. Would you concede na talagang ano lang ito, compromise version para lang mailusot sa Kamara ang anumang klase ng anti-political dynasty? Para sabi nga ni Congressman Sandro Marcos ay mapag-usapan lang ba? Meron lang maging produkto kayo na pag-uusapan ng Kongreso at may matrabaho kayo finally sa laban sa dinastiya. That's true. Kasi alam mo ang magiging madugo dyan yung BICAM. Kaya nga we were actually pushing for Senate to convene. Kasi para magkaroon ng BICAM conference. Dahil yun talaga yung ang hirap kapag, I mean, honestly, if you're in Congress with 318 members, napakahirap pwedeng ma-question yung quorum. It's not because members of Congress are disagreeing on this. Pero syempre, alam mo naman marami rin yung naglalabi na like mayors, governors. So, palaging nagkakaroon ng stalemate. Pero malaking But challenge the dito. mere fact na napasa ito at nagkaroon nga ng committee report na natanggap at nagkaroon ng overwhelming vote, I don't look at it as a defeat. Kasi dito magsisimula the mere fact na hindi na pwede yung second degree, of course. Wala na yung isang munisipyo or isang syudad. Mayor, vice mayor, konsehal, isang pamilya lang halos. Wala na yung barangay na magkakaasawa lang, no? Or magkakapamilya or magkakapatid lang yung naghahawak ng buong barangay. Pero ma'am, inaalaw ba sa ilalim ng House Bill 8389 yung pagkatapos ng isang, halimbawa kayo, si Congresswoman Garin, natapos ang inyong termino, naka 3 terms kayo. Pagkatapos nyo yung asawa nyo naman, pwede yon? Allowed po yon? Allowed yun. Walang prohibition nun. Kasi hindi mo naman, ang mahirap, usually naman kasi kapag hindi, although may advantage, no? Especially if you establish a good name and a good service. Pero marami ring iba na kapag tumatakbo yung anak or kamag-anak, tapos hindi maganda ang performance or credentials, natatalo din eh. Pero, ma'am, paano inyo isisettle yung, o pwedeng halimbawa, magkapatid kami ni Joel, tatakbo kami na sabay na kongresista sa isang legislative district. Tapos, o kaya naman, magkahiwalay na distrito pero iisang probinsya. Bawal po yun, di ba? Magkakahiwalay na distrito. Sa isang probinsya. Okay. Yan nga Bawal ang yun? naging contentious issue. Me personally, Oo. dun sa version na sinuportahan ko, and I believe this is also the version of Congressman Sandro Marcos. Opo. Ang prohibition nun is fourth degree of consanguinity within the 6, sabihin na nating cluster. The first cluster is President, Vice, and Senators. The second cluster is Congressman and the party list representatives. Third is province. Fourth is city, then municipality and barangay. Unfortunately, nung ngang dinidiscuss na ito, medyo marami no, yung mga may objection. Marami yung ipinaglalaban at sinasabi ng karapatan, no? Nila ang tumakbo. Kaya yung dun sa Congress napasok lang na within the same legislative
district. So I ibig believe, sabihin, yan talaga yung parang, oh, sa totoo lang me Oo. personally, para sa akin, hindi yan katanggap-tanggap. kasi ma'am, Unfortunately, Isa lang kayo dyan. I mean, realistically speaking, napakahirap Hindi Oo, pero- mapasa-pasa so Mas ibig lalong sabihin, walang Deputy Speaker, halimbawa, sa Quezon City, ilang bang distrito ang QC? Kung sabihin na lang natin na halimbawa 4 na distrito, pwedeng tumakbo ang mag-4 na magkakapatid, hiwa-hiwalay na distrito. Allowed yun. Yes, Oh in my the version that was passed. Oh my Naku, goodness. naloko na. Yun nga gusto natin ipagbawal, ma'am. Yes, di ba? Hindi lang kayo Oo, magkakasabot. eh. Pero ito Kaya- isa Kaya pa, nga, ma'am. the only, Isa pa, we ma'am. understand, we hear the people. Okay. Pero may mga bagay na hindi rin kaya as of now. Mm-mm. So, the best thing is to pass a version, haggle it during the Sa BICAM. BICAM, oh. Okay. Ma'am, kung halimbawa po, may tumakbo na apa sa magkakapatid sa dalawang magkasabay na distrito, may tumakbong kapatid sa party list, hiwala yon. Kung ina-allow niyo sa magkahiwalay na distrito, bakit hindi allow sa party list na sabay sila? Bawal yon? Kaya nga, no, that is the reason why medyo ako personally mabigat sana ang support. Kaya lang, kung aayaw ka naman at merong stalemate, Hindi mas lalong papasa. walang papasa. Hindi papasa, Oo. no? Naintindihan po namin, ma'am. doon na natin sa BICAM pag-usapan. Sinasabi Kaya niyo nga, ang po maganda ang dito is that sa general public naman, kilala naman natin sino yung mga magkakapatid, magnanay, magtatay na dyan. It's also best for, I think, hindi ganun kaingay Mm-mm. yung, how will I say it, yung claymore. Aha. Kasi sa totoo lang Talaga ba, ma'am? sa kaakibat, Para matagal na pong may clamor for a real anti-political dynasty. Para ilang taon nang pinag-uusapan ito. Hindi yes, ramdam but yun ng it's not that Congress. specific when you talk about claymore. Aha, Kasi aha. pagdating sasabihin nila, nananalo pa rin kami. Oh my goodness. Mag-asawa kami, magkapatid kami. Yung isa nasa Luzon, isa nasa Mindanao. Mhm. No, yung isa nasa, alam mo yung ganyang bagay. Opo. Siguro, ma'am, ang pinakamaganda diyan para makita namin ang tunay na motibo, no? Ay magpadala kayo ng contingent sa BICAM, ma'am, na walang hindi member ng political dynasty. Meron Would ba? that be possible, ma'am? Meron ba? Meron Sa ba? House? Yes, it can be possible. And meron namang iba na maski may dynastiya. Or let's say sabihin na natin, no, merong mga kamag-anak na nasa gobyerno din is willing naman to have this reform. Opo. Alright. Ma'am, meron lang akong puntong gusto linawin. Nabanggit nyo kanina yung halimbawa, magkaaway na magkapatid. Hindi sila magkasundong politikal, di ba? O kaya mag-asawa na naghiwalay, pero tatakbong pareho. How will you settle that under this bill? Ang kaya dito kasi nakalagay doon na may certification, blah, blah, blah. So may certification when you file your candidacy. For me, masalimuot pa yun. No? Dagdag trabaho pa yun sa COMELEC. So let them file. Tapos, dun ka mag-i-implement sa assumption of office. Aha. So the IRR or even the law can always say na if after the elections, Oo. nobody can assume Opo. post within this second, kung ako kasi within the fourth degree of consanguinity within the same cluster. Okay. Alright, sige ma'am. Salamat sa Ma'am, oras po thank ninyo. you. Magandang umaga, ma'am. Thank you. Magandang Pagaling umaga kayo. po. Thank Yung you. boses Yes, niyo ma'am. po. Pasensya lang sa Sige po, boses mo. okay na po. Talagang Ang ganda, ma'am. Ang tinatamaan ganda ng namin boses niyo. Salamat. Thank you po. po. Iloilo Thank you. 1st District Representative Janet Garin, Deputy Speaker, mga kapuso.